Face to Face is brought to you by Everbilena, EB Naturals, Love and Body Works, and Ampalaya Plus. Huwag pabaya sa diabetes. Habang maaga, mag-Ampalaya Plus. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to Face now with Miss Amy Perez. Happy morning sa lahat ng mga kasawsawan natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba tayo? Sa puti o sa pula? Sa Okarayan, ready na rin ba kayo? At para nga malaman natin kung ready na sila sa puti, Hans! Naku, ready na siyang! Sausawan na! Saan ba tayo? Face to Face na! Aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, baka yan ay solusyonan. Face to Face! Sinong sisimangot? Face to Face! Sinong ngingiti? Face to Face! Ang mga problema? Face to Face! Pag talikuran, harapin mo, face to face! Isang waging-waging umaga, mga kapatid. Bakit? Dahil magkakasama tayong muli sa loob ng isang oras at nakukwentuhan na naman to, talaka ng mga istoryang inaabangan po ninyo araw-araw. Naku, yung ating mga sausawero at sausawera siguradong excited na. At syempre, inaabangan din po natin ay yung mga comments at mga suggestions sa ating pong fanpage, sa ating pong account sa Facebook. Ito galing kay Irene Marvin Olivera. Sabi niya, hi po sa inyong lahat. Nung nagsimula ang Face to Face, marami po akong natutunan sa palabas na ito. Tulad ng pag-unawa sa kapwa at ang magpatawad. Magpakumbaba sa kapwa. More power po sa Face to Face. At salamat! At mula rin po kay Kay Gagnas Arendain naman. Sabi niya, Ami, nakakatuwa talaga ang face-to-face. Kami po sa bahay namin ay napaka-busy sa umaga hanggang maghapon. Pero pag 10:30 ng umaga, napapahinto kaming lahat dahil syempre makapanood lamang at makisawsaw sa inyong show. Marami pong salamat at kami po ay may natututunan sa inyong programa. From Arendain family ng Digos City, Mindanao. Kamusta po sa lahat ng mga kapatid natin dyan? Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. At para harapin ang mga kapatid nating sausawero at sausawera na nanonood sa atin dito ng live sa Broadway Centrum, eto na. May mga katanungan dito Narito po, lovable at everyday blooming na pambansang barangay ba daw itong si Hans Mortel? Lovable ba? Oo naman. Eto na, si Barangay Hans Mortel. Maraming salamat, Kapitana! Naku, isang napaka-espesyal na araw to. Kasi alam mo ba, bukod sa ating mga sausawero at sausawera, may isang grupo na talagang sinadya tayo. I-welcome natin ang mga miyembro ng Guardians Rosa! Naku, maraming salamat po sa inyo at binisita rin nyo kami dito sa aming studio. Kaya naman siyang kailangan na siguro nating makilala muna ang 3 taong tumutulong sa atin para masolusyonan ang ating mga problema. Wala pong iba kundi ang Trio Tagapayo! Naku, 3 eksperto po ito na lahat ay may naituturo sa atin araw-araw. Unahin ko na po ang ating eksperto sa batas. Isa po siyang professor ng law sa College of Law ng University of the East. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr.
Ang ikalawa naman po nating tagapayo ay isa namang Doctor of Psychology. At siya po ay administrator ng Clinic of the Holy Spirit. Wala pong iba, Dr. Camille Garcia. At para magkumpleto ang mga tagapayo ng bayan, ang susunod po nating tagapayo ang ating namang kinoconsider na spiritual advisor po ng ating programa. Siya po ay mula sa Parish of St. Peter. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Tatlong tao na talagang eksperto sa kanilang mga larangan at talagang i-consider natin silang mga guro dahil talagang may mga mapupulot tayong aral sa kanila. At ibabalik ko muna kayo sa ating pambansang kapitana para malaman na natin kung ano na naman ba ang problema ng ating mga bisita. Mga kapatid, isang singing contest ang inulan ng protesta dahil ang 5,000 papremyo ay na-take-it ng ibang kalahok. Paano ba nangyari ito? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang singing contest ang inulan ng protesta. Siyempre galit na galit ako. Tsaka, kasi ang kapal-kapal ng mukha niya. Kinumpit ulit nila, inayos nila yung computation. Tapos nung lumabas ako talaga yung panalo. Makapal mukha niya. Sa akin yung pera na yun dahil sa akin in-award kaya wala siyang karapatan doon. Hindi ang inaano ko kasi walang organizer na pumunta sa akin. Sila lang ang pumupunta tapos babawiin nila yung pera. Pwede ba yun? Mas magaling ako sa kanya dahil sa akin, original voice ang ginagamit sa kanya, falsetto lang. Ako talaga yung panalo nung time na yun. Ilang beses ko siya nakalaban at lagi siyang talunan. Madalas ko rin siyang talunin kaya wala siyang karapatan na sabihin lagi niya ako tinatalo. Pare-pareha tayong amateurista. Binabawi pa yung premyo, ba't mas sobrang galing mo ba? Sino nga ba ang tunay na nagwagi? Si Andrea o si Rudy? Mga kapatid, sino nga ba ang tunay at dapat magwagi?